Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at nandito na tayo sa lesson 2 ng libro natin na Tuklasin. At ang pamagat ng ating lesson ngayon ay maganda na sana, kaya lang. Bawat magulang hindi ginusto na mapariwara, mapahamak ang kanilang mga anak. Lahat ng magulang ang gusto niyan ay magandang kinabukasan, magandang plano para sa kanilang mga anak. At makikita nga natin sa ating mga magulang ay gusto nga ng mga magulang pa natin na mas higit pa ang ating maranasan o mas higit pa ang ating tagumpay kaysa sa kanila. So, ang ating mga magulang ay handang magtiis, handang magsikap nang sa ganun ay kahit paunti-unti ay maibigay nila sa atin yung pangarap, yung magandang plano nila para sa atin. Umaasa ang ating mga magulang na tayo ay lalaki sa paraang inaasahan nila. Pero kung mapapansin natin ay hindi lahat ng anak ay pinipili yung magandang plano ng kanilang mga magulang para sa kanila at ang iba ay nagre-rebelde, pinili nila na mabuhay na suwail at palaboy. So walang magulang na ginustong mapahamak ang anak. Napakaganda ng plano ng ating mga magulang para sa atin. At kung mapupunta man tayo sa kasamaan o sa hindi magandang daan, iyon ay kasalanan na natin. Ganoon din yung nangyari doon sa unang tao na nilikha ng Diyos. Diba? Napakaganda ng original plan ng Diyos para kay Adan at Eva para sa ating mga tao. Yan, nilikha tayo ng nakaayon sa wangis ng Diyos. Napakaganda, napaka-perpekto ng relasyon ng tao at ng Diyos at napakaganda din ng kanilang tirahan, ang Garden of Eden. At ang gusto ng Diyos ay magpatuloy yung ganoong klaseng estado ng buhay ng tao. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa mga tao. Kaya lang, nasira ito nang sumuway sila noong nagkasala sila sa Diyos. So, paano pumasok ang kasalanan sa kasaysayan ng tao? Ano ang mga naging bunga ng kasalanan? So, kung babalikan nga natin yung kwento ni Adan at ni Eva, nilikha sila at inilagay sila doon sa may Garden of Eden. At binigyan sila ng kapamahalaan o ng authority, ng dominion doon sa mga nilikha ng Diyos. Sila ang mangangalaga, sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos para sa mga bagay na o sa mga nakikita nila sa mga nilikha ng Diyos. At kasama ng kanyang pamamahala, ganito ang sinabi kay Adan. Makakakain ka ng kahit anong bunga ng puno sa halamanan, maliban lamang sa bunga ng punong nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at ang masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pero tuso si Satanas at siya ay nag-anyong ahas at pumunta siya ngayon doon sa may Garden of Eden at nilinlang niya ang babae, si Eva. At sabi doon sa Genesis 3:6, pumitas siya ng bunga at kumain. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kumain din nito. So nagkasala si Adan at si Eva nung kinain nila ang bunga ng tree of knowledge of good and evil. At pagkatapos nun, di ba, nalaman nila na sila ay hubad pala, at kumuha sila ng dahon ng puno ng igos at idinamit nila yon sa kanilang mga sarili at sila ay nagtago ngayon. At dumating nga ang Panginoon at hinanap sila ng ating Panginoon. Tapos, di ba, sinisi na ni Adan si Eva, tapos si Eva naman sinisi yung ahas. And after nun, nangyari na yung mga parusa o yung mga punishment at curses na binanggit ng ating Diyos. Basahin natin sa Genesis 3:14-21. Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lamang ang makakaranas ng sumpang ito. Sa buong buhay mo, gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan at halos kakain ka ng alikabok. Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, ganoon din ang iyong lahi at ang kanyang lahi. Dudurugin niya ang iyong ulo at tutuklawin mo ang kanyang sakong. So dito, si Satanas, yung ahas, ay sinumpa ng Diyos. Kaya pala ganun yung ahas, di ba? Walang paa dahil sinumpa siya ng Diyos. Gumagapang sila sa pamamagitan lang ng kanilang tiyan.
So, sinumpa si Satanas. Basahin naman natin sa mga susunod na verse. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa iyong ginawa, dadagdagan ko ang iyong paghihirap sa pagbubuntis at ang iyong sakit sa panganganak. Ngunit sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at siya ang maghahari sa iyo. So, ang pangalawang sinumpa naman ay ang babae. Sinumpa yung babae sa pamamagitan ng mahihirapan siya at masasaktan siya sa kanyang panganganak. Isa yung resulta ng kasalanan. Kung bakit nahihirapan yung mga babae sa panganganak ay dahil ngayon sa simula't simula pa lang ay dahil sa kasalanan. Lagi niyong tatandaan na anumang hirap, anumang sakit, anumang mga bagay na hindi maganda, lahat iyon associated at ang punot dulo nun ay kasalanan. At sabi naman niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa iyong asawa at kumain ng bunga nang ipinagbabawal ko sa iyo, susumpain ko ang lupa. Kaya magtatrabaho ka ng gusto sa buong buhay mo para makakain. So yung pangatlong punishment naman, yung pangatlong curse ay para doon sa lalaki. Kaugnay nun ang pagkakasumpa din doon sa may kalupaan o sa earth, sa land. Sabi niya pa, tutubo sa lupa ang mga damo at matitinik na halaman at kakain ka ng mga pananim sa bukid. Paghihirapan mo ang iyong kakanin hanggang sa bumalik ka sa lupa na siyang pinagmulan mo. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. So, makikita natin dito na kaya mayroong kahirapan para sa mga lalaki sa pagtatrabaho nila, 'di ba? Sabi dito, buong buhay silang magtatrabaho para mayroon silang makain, mayroon silang maibigay para sa kanilang pamilya. Ang paghihirap ng mga tatay, ng mga lalaki upang magtrabaho ay dahil iyon sa kasalanan. At yun nga, sinumpa din ang lupa at tumubo yung mga matitinik na halaman, so mahihirapan sa pagbubungkal ang mga lalaki sa kanilang pagtatrabaho para mayroon silang makain at maisuporta sa pamilya. So nakita natin na yung kasalanan, napakalaki ng naging epekto, napakalaki ng naging dulot niyan sa ating mundo at sa ating buhay na mga tao. Ito yung sinasabi natin kanina sa introduction natin na napakaganda ng plano ng Diyos para sa tao. Pero nasira ito ng dahil sa kasalanan. Imaginein mo, doon sa may Garden of Eden, napakasaya na nga. Hindi sila naghihirap. Andoon ang lahat ng pagkain. Walang kalungkutan. Kasama nila parati ang Diyos. Close na close sila sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan, nasira ang lahat ng iyon. Maganda na sana. Kaya lang. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit na yari sa balat ng hayop para kay Adan at sa kanyang asawa. So, di ba, before, ginawa nila sa kanilang sariling kaparaanan na yung dahon ng igos ay idinamit nila sa kanilang mga sarili. Pero, after nun, ng parusa ng Diyos, ay pinalitan ng Diyos yung dahon ng puno ng igos, pinalitan niya ng balat ng hayop. Yun ang kauna-unahang record sa Biblia ng pagdanak ng dugo. Dahil pumatay ang Diyos ng hayop para yung balat ng hayop ay ma-cover maging damit ni Adan at Eva. Ipinapakita nun na ganoon katindi ang kasalanan. Diba? Gaya nga ng sabi sa Roma 3:23 na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay yung hayop para sa kanilang damit. Sabi nga niya sa Roma 5:12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya nga namamatay ang lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Remember, nung sinabi ng Diyos, nung pinagbawalan ng Diyos si Adan na huwag nilang kakainin ang bunga ng tree of knowledge of good and evil, sabi ng Panginoon ay mamamatay ka. Yung kamatayan na yon ay mayroong tatlong pakahulugan. Ang unang kamatayan ay yung physical death. Pero makikita natin na hindi naman namatay agad-agad si Adan at si Eva physically.
talagang nagbigay pa ng grasya ng awa ang Diyos para i-extend yung buhay ni Adan at ni Eva physically. So yun ang unang ibig sabihin ng kamatayan. Ang pangalawang kamatayan naman ay ang spiritual death. Ibig sabihin ng spiritual death ay yung ating mga espiritu o tayo ay nahiwalay, na-separate tayo sa Diyos. Katulad nung, kasi nga, di ba, pinalaya si Adan at si Eva sa hardin ng Eden. Ibig sabihin, napalayo din sila, nasira, nagkaroon ng lamat yung relasyon ng tao sa Diyos. They were separated from God. Yun ang ibig sabihin ng spiritual death. So, ibig sabihin, yung death, yung kamatayan, ay agad-agad na ibinigay ng Diyos sa kanila, which means spiritual death. So kung gusto mo pa na maunawaan ang spiritual death, ay mayroon akong separate video na ilalagay ko na lang din yung link sa description box para sa mas malinaw, mas extensive at mas malalim na pag-aaral patungkol sa spiritual death. At ang pangatlo na kamatayan na sinasabi ng Biblia ay ang kamatayan natin afterlife o sa buhay pagkatapos dito sa lupa. Yun ang tinatawag natin na eternal death o ang pagpunta natin sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. So ang kamatayan na naibigay o nahatol sa tao ay una, physical death, pangalawa, spiritual death, at yung pangatlo ay yung tinatawag natin na eternal death. Ganoon yung naging epekto ng kasalanan dahil sa pagsuway nila sa utos o sa paglabag nila sa utos ng Diyos ay nagkasala sila at dahil sa kasalanan na yon ay dumating ang kamatayan. Pero alam mo, dahil nga napakaganda ng plano ng Diyos para sa mga tao, gusto niya na maging maganda ang ating future, gusto niya tayong makasama ng walang hanggan sa lugar na walang sakit, walang paghihirap, walang mga pait. Hindi pa rin yung nagbago. Walang plan B ang Diyos. Kaya nga ipinadala ng ating Diyos ang kanyang anak na si Jesus para sa ganon ay hindi natin maranasan yung tinatawag natin na eternal death o yung pagpunta natin sa impyerno. Katulad noong ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pumatay ng hayop para makover, maging damit ni Adan at Eva para maging yun ang isang bagay na makapagliligtas sa kanila sa shame at guilt. And in the same way, para mailigtas tayo sa ating mga kasalanan, ang namatay naman para sa atin ay si Jesus. At kung sino man ang sasampalataya, ang maniniwala at magtitiwala sa Kanya, ay hindi na mararanasan yung eternal death, bagkus ang kanyang mararanasan na ay ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo, kasama ang ating Diyos, sa lugar na kung saan walang hirap, walang pait, walang mga sakit. Ganon ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Maganda na sana, kaya lang nagkasala, pero kahit nagkasala ang tao, hindi pa rin tumigil magmahal ang Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Jesus, maliligtas tayo at pupunta tayong muli sa magandang plano ng Diyos sa buhay na walang hanggan.